Ayan, good afternoon everyone. Ayun, nakita niyo yung ating kalat. Medyo makalat pa. Ito nga yung pinag-repatan ko kahagabi. At today, mag-unbox tayo ng package from Trinidad Benguet na minain ko sa isang live seller sa Facebook page. Mamaya po ay ilalagay ko ang kanyang link sa aking description dito sa baba. Tapos ito naman yung mga nabili ko sa Quezon City Circle, si String of Hearts at saka yung Jadelet. So this is my first time na mag-alaga ng String of Hearts at saka ng mga cactus. So itong mga cactus na to ay nabili ko lang yan for only 100 to 150 pesos doon sa isang event sa may Quezon City Circle. Ayan, ang pangalan ng pinagbilan ko nitong cactus na to ay Jackie Potter. So, ilalagay ko din yung link nila dyan sa baba. Ganon din itong malit na to. Ang tawag daw dyan ay Taiwan Clone. Tapos, itong jadelet na to, nakarerepat ko lang. Ito yung nerapat ko kagabi. Ay, nabili ko lang for only 3 for 100. Doon sa pre-jeans. Ang pre-jeans na taga Benguet, Tublay Benguet ay nasa Quezon City Circle. Nagkaroon kasi sila ng event. So, ito na yung mga nag-survive sa akin for a month na mga halaman na binili ko sa iisang seller lang. Ito yung mga ni-live ko dati na sa Facebook page nila na pre-jeans succulent. So, magaling din sila mag-package. Maganda sila mag-package. Meron akong video nito na in-unbox ko yung package nila. I-check nyo na lang din doon sa aking description later after nyong panoorin ito. So, yung iba pang binili ko, nilagay ko, hinang ko kasi kulang na rin naman ako ng space. Kaya naghang ako si Purple Delight. Ayan. Next time, pagka medyo na-survive na nila, napalaki ko na sila, and hindi sila ganun kaselan. Yung iba, nagle-layer na, tumutubo na. Yung iba, nagsusurvive kahit na meron sila at pinag-iinitan sila ng mga bubuit. Ayan. Pinakagat-kagat ng mga bubuit. Ay, ito, natanggal. Siguro, dinaanan to ng bubuit. Ang dami ngat-ngat ng mga bubuit niya. Nakakainis na. So, wala namang ginawa kami kundi patayin yung mga bukit na yung kaso nga lang, bumabalik at bumabalik sila. Dahil nga dito, pag nandito ka sa pwesto na to at naamoy mo tong mga succulents na to, itong madiba ko, yan, nakuha ko din yan, ganyan na yan kalaki, pero surviving naman siya, okay naman siya. Tapos ito talaga yung pinag-initan ng mga bubuit dyan, si Ellen. Yan, tignan nyo, di ba? Matataba yan. Kinain talagang pinapak, ginawang mani ng mga pupuit yan. Tapos meron din akong mga stinky. So, itong mga halaman na to, 1 month pa lang sila sa akin. Yung iba dyan ay nakuha ko ng free sa seller. Ito rin, pinag-initan ng bubuit. Medyo matitigas pa yung mga stem nito. Yung mga leaves nito, surviving din. So, yan. Yung mga napag-iinitan ng mga bubuit dyan. Ito, ayan din, okay naman sila. Yung cactus ko, ayan. Tsaka yung mga hawart siya sa likod. Ayan. Mga hawart. So, ayan yung focus. Ay, ito parang hindi ko pa nadidiligan to simula nung itanim ko. Pero, ididiligan ko na yan mamaya. Didiligan ko sila. Itong mga hawortia na to ay galing din yan kay pre-jeans. At ito pa, itong madiba, yan, siguro tinatapak-tapakan niya ng mga bubit, kaya naging ganyan yan eh. Pero ano yan, surviving din yan sa akin. So, ayan pa, at marami pang cactus sa ilalim. Pag i-separate ko na yung mga cactus next time, maganda kasi ang araw dito sa baba, naarawan sila. So, ayan. At ito nga ay mag-unbox na tayo.
Ayan, at titingnan natin yung mga pinadala nila sa akin. So, ito ay mga matured na. Medyo matured na yung kinuha ko para pag hindi ganun kahirap din siyang alagaan. Kasi, minsan, pag hindi matured, ito nga pala si cinnamon powder. Minsan kasi, pag ano pa lang, baby pa lang yung inaalagaan, ang hirap, na, parang isang buhat yung mawawala. Ayan, hindi katulad nito, pwede tayong mag-propagate. So, unahin muna natin yung free. Yung free, thank you so much sa free na binigay. Free na, Blue Elf. Ayan, Blue Elf. Ayan. Si Blue Elf, tignan natin kung ano ang kanyang itsura. Ngayon ko lang narinig yung pangalan na Blue Elf. Kasi para naman sa akin, pare-pareho sila ng itsura. Siguro sa pangalan lang talaga. Or sa difference kasi nila yung siguro sa stem or sa leaves. Pero yung iba kasi magkakamuka. Kaya nakakalito yung mga ID nila. So, ang ganda ng packaging niya. Meron siyang mga bulak-bulak. Siguro yung mga bulak-bulak nakakatulong yan para mag-absorb ng moist. And medyo mahirap nga lang gupitin kasi nga sealed na sealed. Talagang naka-scotch tape, naka-jaryo, naka-tissue. Ayan, so, tignan natin ang itsura. Ayan, paki-focus. Ayan, focus muna. Ayan, so, ang ganda, diba? Nakita na yung legs ko. Ayan, focus lang. Ayan. Ayan. So, ito ay si Blue Eyes. Free lang ito sa akin, pero napakalaki ng free na to para sa akin kasi yung mga dati, pagka nagpapa-free sila talagang maliit lang, minsan cuttings lang, yung pinifree nila. So, ayan. So, ito talaga may kasama pang lupa. Thank you so much, free. Ayan. So, ang ganda naman. Ang hirap nga lang yan buksan kasi talagang naka-tissue, nakabalot ng tissue, doble-doble ang balot. So, talagang pinaka-pack talaga ng maayos yung mga plants natin. So, di ba pagka ganito yung seller, ang sarap-sarap pumili. Ang sarap-sarap ulit-ulitin, balik-balikan. So, ayan, meron pa siyang mga cotton sa mga gilid para siguro ma-absorb yung moist. Ayan, si Blue Eyes. Ayan, diba? Ayan. O, tignan nyo ang ganda-ganda ni Blue Eyes. Ayan. So, ito pa. Meron din tayo na pasensya na kayo medyo maingay sa kapitbahay. Si cinnamon powder. Si cinnamon powder ay kapalit lang talaga siya ni chocolate soldier. Ang order ko talaga ay si chocolate soldier. Kaso nga lang si chocolate soldier ay basa pa yung soil niya. Kaya sabi ko palitan na lang muna ng kamukha. So ang binigay sa akin ay si cinnamon powder. Since meron na akong chocolate soldier, wala pa akong cinnamon powder, pinili ko muna si cinnamon powder. Pero kung makikita ninyo si chocolate soldier na pinadala sa akin, next week siguro ipapadala na yun. Yun, maganda talaga yun at matured na. Meron akong chocolate powder dito, matured na rin siya. Kaso nga lang, medyo naglalagas din siya dahil siguro nag-a-adjust. So, pero okay naman siya. So, gusto ko lang mag-collecta ng ganun karami or ganun kaganda kasi para sa akin, kakaiba kasi yung mga plants na yun. So, gusto ko rin silang pag-aralan kung ano nga ba talaga yung gusto nila pag nandito sila sa lowland. Kasi, syempre, pag nandun sila sa highlands, madali lang silang makaka-acclimatize doon. Dito kasi, tinitignan natin kung gaano sila tatagal dito sa lowland. Para mahalin din naman natin sila dito sa Metro Manila. Kasi, syempre, marami nang sumasakit ang loob. Lalo na yung mga nag-aalaga ng succulents na mamatayan, diba? So, marami nang sumasakit ang loob. So, ngayong taon na to, itatry natin kasi nga, diba, nagbabago na ang panahon. Itatry natin kung gaano ba sila tatagal dito sa lowland. Diba? Ang ganda ni cinnamon powder. Malaki na siya. So, ang susunod naman natin ay si Chloe. So, si Chloe, kilala na si Chloe dito sa lowland kasi si Chloe matibay dito sa lowland. Pero, this is my first time na mag-alaga kay Chloe. Pero unahin muna natin si Peach Girl.
Dito pa lang sa nakikita ko, si Beach Girl, ang bigat ng soil niya, siguro buong buo pa, no? Pero parang feeling ko dry na yung soil. Pero hindi ko muna sila ire-repat today kasi gagagaling lang nila sa biyahe at kabubukas lang nila dito galing sa box. So bibigyan ko muna sila ng mga ilang days para maka-acclimatize sila tapos tsaka ko sila ire-repat. Ayan. So, talagang ang galing talaga ni seller mag-pack. Talagang secure na secure yung halaman. So, kung ako sa inyo, sa mga ganitong seller na kayo bumili, no? Pati kahit naman yung mga nauna kong mga seller, magaganda sila mag-pack. So, meron pa akong isang ititry na seller para yung aking mga halaman, titignan ko kung pare-parehas ba or magkakaiba sila talaga. Magkaiba naman kasi sila eh. Etong si seller ko kasi na ito, hindi siya nagtitinda ng mga maliliit lang. Pag nag-request ka ng maliliit sa kanya, tsaka lang siya magbebenta. Pero ang talagang nilalive niya ay malalaki. Yung isang seller naman, puro maliliit, hindi naman sa maliliit, puro ano ba tawag doon? Nag-uumpisa pa lang na lumaki na mga plants. Mga medium-sized plants doon. Ito kasi puro mga big-sized plants yung ino-offer nito. Yung isa namang seller na bago kong kukuhaan ay ano naman yun. Lahat halos, karamihan. Okay, ayan. Ayan po. Ayan. Tingnan natin kung ano ang kanyang itsura. Si Peach Girl ngayon ko lang to narinig. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong name. Pero sa dami kasi ng mga ID ng succulents, parang ang hirap nilang tandaan isa-isa. Si Peach Girl maganda din siya. Kaso ang kinatatakot ko lang talaga dito pag nasa lowland, yung naglalaga sila, halos wala nang matira. Tapos pagka nakakapag-adjust na sila, na-acclimatize na sila, tsaka sila bumibigay todo sa kanilang paglaki. So, ang ganda naman pala ni Peach Girl. May kamukha si Peach Girl eh. I don't know kung ano yun, ID nun. Pero kamukha talaga, maghahawig kasi sila, lalo na yung mga ganitong klase ng succulents na parang flower. Yung parina, halos kaparehas din sa iba. So, parang magkakaano sila, magkakamuka. Ayan. Hindi ko lang sure kung ano nagiging kulay niya pag nai-stress sa araw, kung bakit tinawag na peach. Siguro nagiging peach siya pag nai-stress siya sa araw. Siguro ganon yun. O diba, ang ganda niya. Meron lang siyang mga konting nalagas na mga dahon, siguro dahil nga sa biyahe, pero okay naman siya. Ayan, ang ganda. Alam mo talaga, minsan nakakatuwa, no? Pagka nanggagaling talaga sila dun sa Highlands, ano sila, matataba sila, pero sana dito wag silang pumayat. Kasi kailangan talaga nila minsan yung sikat ng araw, hangin, ayan, ulan. Ang problema kasi dito sa atin, minsan sobrang init, minsan naman laging umuulan. So, nakaka talaga, pagka yung mga halaman natin ay laging na-expose. Pero yun kasi talaga yung kailangan nila, yung nature eh. So, mamaya ako nabubuksan si Chloe. So, ang next naman natin ay si Strawberry Ice. Si Strawberry Ice, ngayon ko lang din narinig yung pangalan niya. Kasi, dati, dun sa mga binibilan ko, dati kasi nun, bumibili ako sa Dangwa ng mga succulents. Ang succulents lang dati, ang presyo ay 35 pesos isa. So, yun yung mga maliliit na parang pinilit pa kasi nga, nung nag-pandemic, maraming nag-succulents na halos nauubusan na ng mga plants. Yung mga nagpapadala from Highlands dito sa Lowlands. Kaya yung mga nabibili namin noon, sobrang liliit pa na mga succulents. Ngayon ko lang narinig si Strawberry Ice. Kasi mga common lang naman talaga yung dati. Meron tayong mga tinatawag na Korean succulents, yung mga ganon. Nauso yung mga succulents na ganon. Tapos yung mga succulents naman na puro import dito, nanggagaling sa ibang bansa. Pero dito binababa sa Baguio. Pero ito kasi si Strawberry Ice, ngayon ko lang siya narinig. Kasi ang mga common naman talaga dati nun, yung mga Rose Cabbage, Black Prince. Ganyan si Black Prince, ano na daw, extinct na. Wala na daw nabibila ng Black Prince. Siguro merong kamuka. Kaso nga lang iba na rin yung mga pangalan.
So, ang dami na rin mga lumalabas na klase ng succulents ngayon. Ang kagandahan naman kasi ngayon ng mga succulents ay malulusog compare talaga nung dati na pinilit lang talaga yung mga sizes. Tapos yun kasi ang hirap alagaan kasi pagka ganun kaliliit, yung mga tiny pa lang yung mga inaalagaan mong succulents, ang hirap niyang i-maintain. O di ba ang ganda ni ni Strawberry Ice. Nakakalito si Blue Eyes tsaka si Strawberry Eyes. Di ba nakakalito siya? Ngayon naman, ayan na, si Chloe na yung bubuksan natin. So, si Chloe, favorite ng lahat, kasi si Chloe daw ay mabait dito sa Lowland. Sana, sa lahat, ganun din. Kasi dito, sa lugar ko, talagang nahihirapan akong kunin yung araw. Ang hirap kumuha ng araw dito kasi puro matataas na yung building, natatakpan na ng mga building yung sikat ng araw. Kaya hirap na hirap ako. Kaya thank you Lord na kahit pa paano nakapagpataas ako ng bahay, nakakuha ko kahit konting sikat lang ng araw. Pero para sa akin, napakalaking blessings na yung sikat ng araw sa umaga. So itong si Chloe ay kilala yan dito sa Lowland na matibay. Kaya I will try kung talagang si Chloe ay matibay nga dito sa Lowland. So medyo matured na si Chloe. Sana naman ay hindi ako mahirapan kay Chloe na mapalaki siya. Na yung mga na-unbox natin sa ating package galing kay Mary Ann Cabinta from Trinidad, Benguet. So, ito ano nga ulit ito? Simperby Boom. Simperby Boom, ayan, marami siyang balahibo sa kanyang mga dahon-dahon, puro balahibo. Mabalahibo siya. Ang nakita ko lang medyo marami na siyang dry leaves. Di siguro nga dahil na nag-matured na siya. Ang susunod naman ay ito. Si Chloe. Yan, yung mga na-unbox natin. At si Blue Elf. Ito si Blue Elf. Free yan. Free sa akin ni Mary Ann Cabinta yan. At itong si Cinnamon. Cinnamon powder. Wow, si cinnamon powder. Cinnamon plant. So, ang ganda niya. Red na red ang kanyang mga tips. At ito ay si Peach Girl. Tama ba? Ay, hindi. Si ano to? Si Strawberry Ice. Yan. Si Strawberry Ice. At ito naman ay si Peach Girl. Ayan. So, titignan natin kung gaano sila magsusurvive dito sa Lowland. Pinadala sila sa akin ng ganyan kagaganda. Tignan lang natin. Let us see kung masusurvive na ba natin sila. So, that's all for today. Repotting naman natin ay sa next vlog. Thank you! Don't forget to subscribe, like, and share. And click the notification bell. Thank you so much!